Magandang araw po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ang testimonya ni Vice Admiral Carlos sa Senado na napakahalaga po ang mga nailabas po dito sa hearing na to. Unang-una na-establish ni Admiral Carlos na nagkaroon ng pag-uusap si Admiral Carlos at si Senior Colonel Lee ng Chinese Embassy. So, yan po ang isang hindi matatanggihan ng kung sino man na nangyari. Kaya po dito lalabas po na sinungaling itong si Defense Secretary Gibo Teodoro nung unang nilabas niya na itong usap-usapan daw peke, deep fake tawag niya, o sabi din niya artificial intelligence, yung mga boses gawa-gawa lang at walang katotohanan. So napasinungalingan na ni Admiral Carlos si Gibo Teodoro dyan sa bagay na yan. Pangalawa, sa testimony ni Admiral Carlos, sabi niya, he tried to operationalize the instructions of the President to ease tensions in the West Philippine Sea. Ibig sabihin po noon, meron siyang natanggap na utos galing sa pinakamataas na pinuno ng bansang Pilipinas, ng Republika ng Pilipinas, na ayusin at magkaroon ng mapayapang operation dyan sa West Philippine Sea. Siyempre, ang kaugnay po dito sa kabila naman po ang Chinese Coast Guard. At yan po nga ang nangyari sa usapan na yan. Pinag-usapan ni Admiral Carlos at ni Senior Colonel Lee kung anong mga paraan para maging mahinahon at mapayapa po ang susunod na rotation and resupply mission na nangyari naman po noong Pebrero 2 at tuwan-tuwa po ang Armed Forces of the Philippines, tuwan-tuwa po ang Westcom at sabi nga sa Twitter po ng spokesperson po ng Westcom na flawless, walang anumang naging problema, perfecto yung naging RORE or Rotation and Resupply Mission noong Pebrero 2024, Pebrero 2 to be particular. Masaya lahat po, pero meron palang hindi masaya. Sino po yun? Ang Amerikano. Dahil ayaw ng Amerikano na maganda po ang relasyon ng Pilipinas at China, ayaw ng Amerikano na matigil po yung water cannon me na operation po na tinatawag na assertive transparency na gawa po, nilikha po ng US Air Force retired Colonel Raymond Powell. So, they went into operation at nautusan si Tariela Pebrero 13 na mag-anunsyo doon sa Strat Base ADRI, ahensya po ng Amerikano na local think tank. Nag-anunsyo doon si Tariela na itutuloy aggressively yung assertive transparency. Remember, wala pong Pilipinong gumawa po niyan kundi mga Amerikano. Yung mga anino po sa likod na nag-ooperate po para sirain po ang ating relasyon ng Pilipinas sa China at mawasak po ang katahimikan po sa Asia. Sabi naman ni dating cabinet member ni Marcos Sr. At dating assemblyman at senador at manunulat po sa Manila Times si Francisco Kit Tatad na doon sa panahon na yun merong kumausap po na American diplomat sa isang napakataas po na posisyon na opisyales po ng Pilipinas sa depensa sa Department of Defense. Sino kaya yon? Well, ang haka-haka po ay si Gibo Teodoro at biglang bumaliktad po na ang mga utos galing sa Department of Defense at naipit po si Admiral Carlos dito sa nangyari. Naging masama na pala ang easing of tension sa South China Sea na gawa po naman ni Admiral Carlos. So bumaliktad po ang sitwasyon at pati po ang utos ng presidente ay na salungatan nitong bagong direktibo na hindi po galing sa Office of the President obviously,
makikita po natin may poder pala na mas mataas po, at least sa mga military people at sa defense officials, mas mataas pa sa presidente, at sumunod na po itong mga problema mo po ni Admiral Carlos. Kaya ngayon sa mga assessment ng mga analyst, tulad ni Mauro Samonte ng Manila Times, nakikita na po ng marami po kung ano talagang nangyari. At sa pamagat po ni Mauro Samonte sa kanyang column nitong Mayo 25, ay sabi niya, Carlos washes himself clean of America's assertive transparency, meaning hinuhugas na ni Admiral Carlos yung kamay niya dito sa agresibong assertive transparency, at siya ay na-scapegoat. Sabi nga ni retired General Orlando E. De Leon, thrown under the bus by his superiors. Ay sino po yan? Sila Bibo Chodoro, sila General Anyo, at syempre yung mga anino sa likod na mga puti, aninong puti. Mabuhay po ang Pilipinas, tuloy po natin ang laban para totoong malaya po ang Republika ng Pilipinas sa kolonyalismo. Mabuhay!